Top 15 na may pinakabonggang eksena sa kanilang long gown or evening gown for Miss Universe Philippines 2024. So these are the photo shoots and hindi ko alam kung ito yung mga final gowns na gagamitin nila sa pre-pageant o kaya sa finals night. Let us now begin kay Albay, Elaine Bernales. Kung mapapansin nyo itong gown niya, it is like parang it symbolizes fire. Tapos, yung parang hugis or yung shape ng fire, nag-complement sa style ng buhok niya, no? Tapos yung makeup niya, yung lipstick niya, parang similar yung color din sa kanyang gown. And then yung skin tone niya, nag-complement din sa gown. Tapos din, pati sa background. Ayan. So, mapapansin natin na sponsored by Jewelmer. Next is Angeles. So, ethereal ang atake naman niya dito with this white silhouette gown. So, mapapansin nyo, kitang-kita yung legs niya sa may, dito sa may parang lower part ng gown. And then sa taas, parang shape ng ibon, parang ganyan. Or flower, mga ganyan. So, correct me if I'm wrong dito. And then, yung skin tone niya, yung pagkamorena niya, it complements yung white contrast ng kanyang gown and then yung contrasting background niya. Kaya ang ganda ng combination ng gown tsaka ng overall appearance niya dito. Ang susunod naman ay kay Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Ang masasabi ko dito is, wow. Siguro yung pagkaayos ng gown niya or may electric fan effect, mga ganyan, or ganito na talaga yung ayos ng gown niya. And then, ang gusto ko dito is yung kanyang smoky eyes. So, ito yung parang pinaka-sentro ng image niya as a subject. Tapos, ang ganda rin ng color combination, yung skin tone niya, may mga pa-bronzer effect. Tapos, hindi naman sobra yung makeup niya, pero ang ganda ng pagka-highlight ng mga mata niya. So, I like this photo of Triple V. Ito na si Miss Baguio. Ang daming details na makikita mo dito. Unang-una is yung color contrast din. So, gumamit siya ng gown na color black with a touch of gold o kaya metallic yellow. Siyempre, hindi ko kasi makita ng masinsinan kasi photo lang siya. So, pagdating naman sa kanyang posture, galing ng kanyang posture, the background olive green, and then yung skin tone niya na mula morena, yung overall makeup and styling niya, on point talaga. Maganda rin yung color and lahat ng mga aspects na details na makikita mo sa subject, background, sa color, contrast, ang galing din. Si Miss Kainta naman tayo, Stacy Daniela Gabriel. Sa unang tingin pa lang, malinis, no? Kahit na maraming details yung gown, the color combination, the skin tone effect, ang linis niyang tignan, napaka-elegante niya dito, napaka-expensive, and pwede mo talaga siyang ilagay sa high fashion spread magazine. So, Pero before anything else, follow me muna sa Instagram, The Story of Anthony. Iba din kay Miss Cebu, Chris Tiffany Hanson. Ang unang mapapansin nyo is yung parang monochromatic style effect na color blue na image niya dito, no? Tapos, ang mapapansin nyo dito is yung kanyang posture. So, nabali yung parang bali effect, yung upper and lower part ng katawan niya, and then parang nagbabali yung pose niya. Ang ganda ng posture niya, yung ginawa niya. Tapos, yung kamay niya, ang galing din, and then the makeup, lahat, the kulay, it really complemented na para siyang sumasayaw sa ballet. So, ang galing, ang ganda. Mapapa-wow ka rin kay Miss Iloilo City, Alexi May Brooks. Ayan. So, ang sinuot niya dito is parang shiny, shimmering, splendid na color yellow na gown, no? As smooth as silk yung ginamit niya dito. And then, gusto ko rin yung kanyang posture. And then, yung skin tone niya na parang contrasting pero ang galing ng pagka-complement. And then, pati na rin sa background. Tapos yung facial expression niya na pinapakita niya na fierce. Ayan. Regal din ang dating ni Miss Laguna, Alexandra Rosales. Ang simpleng tignan, pero napaka-regal, napaka-quilly. Ang ayos lahat. So, sana i-maintain niya yung ganitong styling niya. Parang she is the goddess of the forest, no? Yung color ng kanyang sinuot na dress,
yung skin tone niya, tapos the facial expression, parang mararamdaman mo na meron siyang tinatagong lakas, no? So, sana ito yung styling niya until the finals night. Ang galing din ng ginawa ni Miss Leyte, Angel Rose Tambal. So, makikita niyo yung pa-effect kineme ng kanyang blue gown, tapos the posture, 'di ba? Bumagay talaga yung posture sa kanyang eksena and then yung styling niya. Tapos, day by day, talagang lumulutang ang pangalan ni Leyte, no? Makikita mo sa kanya na she is a silencer. So, let us watch out kung ano pa yung mga next na pasabog ni Leyte. Napili ko din si Palawan, Raven Doctor. Malinis talaga yung pagkaka-shot sa kanya, tapos yung posture niya, ang galing din ng ginawa niya, tapos modelist talaga yung itsura niya dito. At one more thing, gusto ko yung style ng ginawa sa kanya, sa hairstyle niya and then sa makeup niya. So, I hope ganito yung laging ginagawa sa kanya. Malinis siyang tignan eh, tapos lumalabas talaga yung tunay na kinang niya with that moreno skin tone, the background, tapos yung shade ng kanyang ginamit na dress. Perfect. Na-appreciate ko din kay Pampanga, Cyril Payumo. So, gusto ko din dito nasa ayos yung makeup and styling niya. Gusto ko yung hair niya with all that shimmering na skin tone niya, lalo sa ginawa sa face niya. And then, yung choice of gown na ginamit sa kanya, parang bagay niya yung mga ganitong gown, no? And then, overall, gusto ko yung appearance na dito. Mararamdaman mo rin talaga yung kanyang confidence. O, di ba? So, I hope ganito rin yung ayos niya na makikita natin sa mga susunod pang pasabog nila. Iba din dito ang eksena ni Quezon Province Maria Atisa Manalo. Ang unang mapapansin mo dito is the choice of gown na ginamit niya. Although sa mga hindi sanay sa mga ganitong klaseng design ng dress, para sa akin, maganda rin yung color combination niya, no, with different shades of blue na gown. Tapos, mapapansin nyo rin yung kanyang face card. So, ito yung isa sa mga strengths niya, no. Madaling talagang lumutang yung eyes niya, yung lips niya, overall expression niya. Makikita mo na medyo relaxed pero vibrant yung itsura niya dito. Magaling din ang naisip ni Tacloban Tamara Osier, correct me na lang sa pronunciation, dahil dito sa photo, ang una mong mapapansin is the posture. So, parang sumasayaw siya ng ballet dito, no? And then, yung design ng gown, complemented, bumagay yung kanyang ginawang posture. So, hindi rin makalat yung itsura niya dito sa picture. Tapos, parang sumasayaw talaga siya ng ballet dito, no? Nagper-perform. So, it's like you're looking an image, still image, na parang gumagalaw siya dito. Malaalta ang entry ni Taguig dito, Crystalline McGarry. Yung height niya dito is her advantage, tapos medyo biniyak niya yung katawan niya dito. And yung ginamit niyang gown, parang ball gown. So, hindi siya kinain ng gown, kundi kinain niya yung gown. Bumagay sa kanya yung gown, no? The design, tapos gusto ko din yung skin tone niya, bumagay, yung background na ginamit dito, and maganda yung color combination overall and yung kanyang poise. Tapos mararamdaman mo talaga sa kanya yung confidence power. Malavog din ang eksena dito ni Zambales, Anita Rose Gomez. Marami kang makikita na details din sa picture na ito, especially sa design ng kanyang dress na ginamit. At tapos ang pangalawa, yung kanyang posture na mukha talaga siyang relaxed kahit na medyo mahirap itong posture kapag nagpapapictorial ka. And then yung makeup and styling niya, napaka-regal din niyang tignan and hindi makalat yung video, malinis siya. Tapos yung contrasting background, tapos yung kanyang gown, lahat nag-combine talaga. Ang galing ng ginawa niya dito. Pasensya na kapag hindi na-include sa mga favorites nyo dito sa list of top 15 sa evening gown photoshoot na sponsored ng isang brand for Miss Universe Philippines 2024. Kasi in each photoshoot, meron din namang lulutang at meron din namang mga candidates na hindi mababanggit. So, it's okay na i-insert nyo sa comment section kung nagustuhan nyo ang ating list of top 15.
Kaya abangan nyo ulit ang mga susunod na mga pageant updates natin, especially sa Miss Universe at mga iba pang mga pageant, local pageants or international pageants na pwede nating gawan ng content or i-vlog. So, abangan nyo na lang. And syempre, for more pageant updates, ayan, you should also follow me sa ating Instagram account. Ayan, nabubulol na ako. The Story of Anthony. And then, syempre, sa mga aking social media accounts. So, that's it, guys. I hope na hindi kayo magagalit, ha? Thank you and have a nice day.